Audrey, hindi ko sinasadya. Wika niya na tila ba natauhan at nawala ang galit na kanina lamang ay bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Kahit kailan, hindi kita niloko, Zaimon. Oo, aaminin ko na pinikot kita dahil natakot ako mawala ka sa buhay ko. Hindi ko kayang makita na ikakasal ka kay Margaret. Kaya ginawa ko ang lahat para makuha kita dahil sobrang pagmamahal ko sa'yo. Oo, Zaimon, mahal na mahal kita. Bata pa lamang tayo, mahal na mahal kita. Kahit pa napakalaki ng agwat ng edad natin. Pinikot kita dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Pero hindi ako malandi, Zaimon. Hindi ako masamang babae. Mula noon, ikaw lamang ang nagmamay-ari ng puso ko. Noon pa man, wala nang ibang itinitibok ang puso ko kung hindi ang pangalan mo lamang. Bata man ako sa iyong paningin, pero ang puso ko ay alam ko kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ikaw ba, Simon? Alam mo ba kung ano ang tunay na pag-ibig? Marunong ka bang magmahal? Hindi rin pera mo ang dahilan kung bakit ginusto kong mapakasalan mo ako at makasama ka. Kahit mahirap ka man, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Tinitiis ko lahat dahil mahal kita. Pero akala ko kaya kong tiisin ang lahat. Nagkamali pala ako. Siguro nga ay nagkamali ako na pinikot kita. Akala ko magagawa mo rin akong mahalin. Pero nagkamali ako. Ang tigas-tigas ng puso mo, Zaimon. Kaya nakapagdesisyon ako na ibibigay ko na ang kalayaan mo na iyong hinihiling sa akin. Maaari mo nang balikan si Margaret at ituloy ang naudlot ninyong kasal. Ang naudlot ninyong pagmamahalan. Malaya ka na simula sa araw na to. Mahaba kong litanya sa kanya habang patuloy lamang sa pag-agos ang luha sa aking mga mata dahil damang-dama ko ang sakit ng bawat salitang binibitawan ko sa kanya. Ngunit ito lamang ang kaya kong gawin upang makita siyang masaya sa piling ng taong tunay niyang minamahal at hindi ako ang babaeng yon. Kailanman ay hindi siya magiging masaya sa piling ko kaya nakapagdesisyon na ako. Ibibigay ko na ang kalayaang matagal niya nang hinihiling sa akin. What do you mean? Wika niya sa akin na tila ba ang takot sa kanyang mga mata at pagkatapos ay umupo siya sa sahig kung saan ay nakasalampak ako. Isang malakas na boses ang nagpalingon sa aming likuran. Isang boses na kay tagal ko nang hindi naririnig. Ibig sabihin, kuya, tapos na kayo? Pinapalaya ka niya na at binabawi ko na siya sa'yo. Galit na bulyaw ni Samuel sa kanyang kapatid. Samuel? Gulat na wika ni Zaimon at pagkatapos ay tumingin sa akin na tila ba may takot sa kanyang mga mata. Agad akong nilapitan ni Samuel at inalalayang tumayo. Hinimas niya ang aking namamagang pisngi at pinahid ang dugon tumutulo sa gilid ng aking labi at matalim na tinitigan ng kanyang kapatid. How dare you hurt her, Kuya Zaimon? Galit niyang ani, habang si Zaimon naman ay mabilis na tumayo at inago ako sa pagkakahawak sa akin ni Samuel. Don't touch my wife! Asik ni Zaimon na ikinagulat ko. Sa tagal naming nagsasama sa iisang bubong, ni minsan ay hindi ko narinig mula sa kanya na tinawag niya akong asawa. Ni minsan ay hindi niya pinaramdam sa akin na asawa niya ako. Wife? Kahit kailan, hindi mo siya itinuring na asawa. Akala mo ba ay hindi ko alam ha, kuya? Kahit nasa ibang bansa ako, alam ko ang nangyayari sa inyo dahil nagpapaimbestiga ako. Inalam ko kung masaya ba sa'yo si Audrey. Kaya nang malaman ko ang ginagawa mo, ay agad akong bumalik sa Pilipinas. At kahit kalalapag ko pa lamang, nandito na ako sa harapan nyo upang bawiin sa'yo si Audrey. Asik naman ni Samuel, sabay hila sa akin at pagkatapos ay isang malakas na suntok ang ibinigay ni Samuel sa mukha ng kanyang kapatid. Sinabi ko na sa iyo noon na huwag mong sasaktan si Audrey. Kung hindi, ilalayo ko siya sa iyo. Galit na asik ni Samuel kay Zaimon. Come with me, Audrey. Ilalayo na kita sa kanya. Sambit ni Samuel at hindi ko maintindihan ang aking sarili.
kung bakit mabilis akong tumango sa kanya. Marahil ay napagod na ang puso ko sa paghihintay kung kailan ako mamahalin ni Simon. Napagod na ang puso ko maghintay at intindihin si Simon. Umalis ka pero hindi mo isasama ang asawa ko. Galit na aning ni Simon. Sino ka para pigilan ako? At wala ka rin magagawa kung gugustuhin ni Audrey na iwanan ka. Wala kang kwentang asawa. Galit na tura naman ni Samuel. Tanging si Audrey lamang ang makakapagdesisyon kung gusto niyan sumama sa akin o hindi. Dagdag na ani pa ni Samuel at kita ko sa mukha ni Simon ang pagkabahala. Audrey, sumama ka na sa akin. Ilalayo kita sa walang kwenta kong kapatid. Sambit niya sa akin at agad na hinila ako palabas ng condo unit na tinutuloy namin ng aking asawa. Samuel, ani ko sa kanya at napatingin naman siya sa akin na tila ba naguguluhan. Huwag mong sabihin na papatawarin mo ang ginawa niyang pananakit sa'yo. Wika naman ni Samuel sa akin na matamang nakatitig sa aking mga mata. Antayin mo na lang ako sa labas. Magpapaalam lang ako sa kanya ng maayos. Pagkawika ko ay tila ba may kung anong ningning sa mga mata ni Samuel at agad din akong binitawan. Aantayin kita sa labas. Wika niyang nakangiti na sa akin kaya tumango na lamang ako sa kanya. Audrey, sambit ni Simon sa akin. Tumingin ako sa kanyang mukha at binigyan ko siya ng isang matamis na ngiti. Salamat sa lahat, Simon. Sana, huwag mong kakalimutan yung mga gaganda nating samahan noong magkakaibigan pa tayo. Kahit kalimutan mo na ang alaala ng pagiging mag-asawa natin, okay lang. Pero yung alaala ng pagiging magkaibigan natin noon, sana manatili pa rin yon sa isip at puso mo. Malungkot kong wika sa kanya. Audrey, iiwan mo na ba talaga ako? Makinig ka muna sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Tura niya sa akin na ikinataas ang aking ulo at tumitig sa kanyang gwapong mukha. Umiling-iling ako sa kanya nang may ngiti sa aking labi. Hindi kita iiwan, Simon. Mananatili ka sa puso ko kahit saan ka man magpunta at kahit saan man ako magpunta, pero pinapalaya na kita. Ibinibigay ko na ang kalayaan na matagal mo nang hinihiling sa akin. Dumating na ang araw na hinihintay mo. Ang mapagod ako at ako na ang kusang aalis sa buhay mo. Kaya maaari mo nang balikan si Margaret. Ihingi mo rin ako ng kapatawaran sa kapangasang nagawa ko. At sabihin mo sa kanya na walang nangyari sa atin ng gabing yun. Salamat, Simon. Dahil kahit sa loob ng halos 1 taon na nakasama kita, hindi mo alam kung gaano ako kasaya sa tuwing uuwi ka. At kahit patago lamang kitang sinusulyapan, ay nagbibigay pa rin iyon ng saya sa aking puso. Hangad ko ang inyong kaligayahan ni Margaret. Sana ay huwag mong kalimutan na mahal kita. Mahaba kong wika sa kanya. At kahit lumuluha ako, ay may matamis na ngiti pa rin akong ibinigay sa kanya. Hindi mo kailangang umalis, Audrey. Please, stay. Kailangan mo akong pakinggan. Nakikiusap ako sa'yo. Tura niya, ngunit umiling-iling lamang akong muli. Pagod na ang puso ko. Hangad ko ang kaligayahan mo, Simon. Hindi ba? At ito ang gusto mo? Yun dumating ang araw na mapagod ako. Eto na ang araw na yun. Kaya nakikiusap ako sa'yo na huwag mo sanang kakalimutan na may isang Audrey na nagmamahal sa'yo ng tapat. Huwag mo akong intindihin dahil kakayanin ko to. Mahal na mahal kita, Simon. Kaya ako ginagawa ang lahat ng to dahil ayoko na makita kang nalulungkot at nasasaktan. Mahal na mahal kita. Pagkawika ko sa kanya, ay agad ko siyang hinalikan sa labi at pagkatapos ay niyakap ng mahigpit. Naramdaman ko ang pagganti ng yakap at halik sa akin ni Simon. Ngunit agad din akong bumitaw sa kanya at pinahid ang luha sa aking mukha at agad kong tinungo ang aking silid. Kinuha ko ang maliit kong bag at mabilis na inilagay ang lahat ng gamit at damit ko. Konti lang naman ang mga ito, kaya mabilis ko ding naimpake ang lahat. Palabas na ako ng aking silid nang masalubong ko si Simon na agad akong niyakap ng mahigpit. Please stay, Audrey. I love you.
I love you with all my heart. Wika niya na ikinagulat ko, ngunit inalis ko lamang ang kanyang mga kamay dahil natatakot akong maniwala sa kanya. Kahit kailan ay hindi ko naramdaman ang sinasabi niyang pagmamahal sa akin, kaya paano pa ako maniniwala sa kanya? Aalis na ako. Mahal na mahal kita, Simon. Alagaan mo ang sarili mo at huwag kang mag-alala dahil hindi ko hahadlangan ang pagmamahalan niyo ni Margaret. Pagkawika ko ay mabilis kong tinakbo ang pintuan at tuloy-tuloy akong tumakbo palabas ng building habang nakasunod lamang sa akin si Samuel. Halos mamatay ang aking puso sa sakit na aking nararamdaman. Halos mawalan ako ng ulirat dahil sa isiping ito na ang huling araw na makikita ko pa si Simon. Napakasakit ng aking nararamdaman at pakiramdam ko ay ang paglayo kong ito ang simula ng aking kamatayan. Simon POV. Hangad ko ang kaligayahan mo, Simon. At huwag mo sanang kakalimutan na may isang Audrey na nagmamahal sa iyo ng tapat. Huwag mo akong intindihin dahil kakayanin ko to. Mahal na mahal kita, Simon. Kaya ko to ginagawa. Mahal na mahal kita. Wika niya. Ngunit tila ba ako itinulos sa aking pagkakatayo at hindi ko maiproseso sa aking isipan ang lahat na nangyayari. Hindi ko yata kakayanin na tuluyang mawawala sa akin si Audrey. Bigla ay hinalikan niya ako sa labi na tila ba may libu-libong kuryente ang ngayon ay dumadaloy sa buo kong pagkatao. Niyakap niya ako ng mahigpit at agad ko itong ginantihan. Pilit kong pinipigilan ang mga luhang kanina pang pilit gustong umalpas sa aking mga mata. Ngunit bakit pilit itinatago ng aking isipan ang damdaming gustong mag-umalpas sa aking kaubuturan? Bigla siyang bumitaw sa akin at mabilis na tinungo ang kanyang silid. Hindi ako makapag-isip ng tama. Natatakot ako kung ano ba ang dapat kong gawin. Agad akong sumunod sa kanya at nakaramdam ako ng matinding takot nang makita ko siyang nag-e-empake ng mga kanyang gamit. Gusto kong lumapit sa kanya at agawin ang mga gamit niya. Ngunit bakit tila ba ayaw kumilos ng aking mga paa hanggang sa natapos siya at lumabas ng kanyang silid. Please, Audrey, I love you. I love you with all my heart. Wika ko na kamuntikan pang mapiyok dahil sa pagpipigil ko na hindi umiyak. Nakita ko ang pagkabigla niya sa aking sinabi. Ngunit nagbago din agad ang kanyang ekspresyon na tila ba ayaw niya akong paniwalaan. Pilit kong pinaglalabanan ang huwag umiyak sa kanyang harapan nang makita ko sa kanyang mga mata na hindi siya naniniwalang mahal ko siya. Aalis na ako. Mahal na mahal kita, Simon. Alagaan mo ang sarili mo at huwag kang mag-alala dahil hindi ko hahadlangan ang pagmamahalan niyo ni Margaret. Pagkawika niya ay agad siyang tumakbo papalabas ng kanyang silid at tinungo na ang pintuan palabas ng aming kondo. Para akong naistatwa na hindi ako makakilos. Agad na nagtuluan ang masaganang mga luha na kaninang-kanino ko pang pilit na pinipigilan at nilingon ang nilabasan ni Audrey. Ngunit wala na ito, kaya para akong natauhan at agad ko siyang hinabol sa labas. Ngunit nakaalis na sila ng aking kapatid. Mabilis akong tumakbo at palingon-lingon sa bawat sulok na aking nadadaanan na baka sakaling matanaw ko pa sila. Ngunit hindi ko na sila makita. Audrey, mahal na mahal kita. Sigaw ko sa kanya. Ngunit wala ng Audrey na nagmamahal sa akin. Ang babaeng 13 taon pa lamang ay minahal ko na at hindi ko man lamang maamin sa aking sarili dahil sa agwat ng aming edad. Dahilan din ang pag-amin sa akin noon ni Samuel na mahal niya si Audrey at hindi niya kakayanin kung may ibang mamahalin si Audrey. Kaya kahit mahal ko siya, ay pilit ko na lamang ibinaling ang aking pagtingin sa ibang babae. Si Margaret ang ginamit ko upang pagtakpan ang tunay kong nararamdaman para kay Audrey dahil ayokong masaktan ko ang aking kapatid. Kahit hindi ko mahal si Margaret, ay inalo ko ito ng kasal upang makalimutan ko si Audrey at baka kapag naikasal na kami ni Margaret, ay matutunan ding mahalin ni Audrey ang aking kapatid na si Samuel.
Alam ko nararamdaman ni Margaret ang aking pagtingin kay Audrey dahil nahihirapan akong itago ito sa tuwing nakikita ko si Audrey at lalo na kapag magkasama sila ni Samuel. Kaya nang pinikot niya ako ay may tuwa akong naramdaman, ngunit damang-dama ko ang sakit na nararamdaman ng aking kapatid. Kaya ginawa ko ang lahat para iparamdam kay Audrey ang galit ko upang iwanan niya ako at kalimutan, upang maibaling niya ang kanyang pagmamahal kay Samuel. Ngunit mas lalo lamang lumalim ang pagmamahal ko kay Audrey at ngayon napagtanto kong ako ang mamamatay kapag tuluyan siyang nawala sa buhay ko. Kaya dito sa puso ko ay alam kong hindi ko pala kayang makita siya nakasama si Samuel. Hindi ko kaya dahil mahal na mahal ko siya at tanging siya lamang ang isinisigaw ng aking puso. Mabilis ako naglakad upang mahabol sila. Hinanap sila ng aking mga mata, ngunit wala na sila. Kaya agad akong bumalik sa aking kondo at hinanap ang aking phone. Pagkahanap ko ng aking telepono ay agad kong tinawagan si Audrey. Ngunit nakapatay na ang kanyang phone, kaya dinayal ko naman ang numero ng aking kapatid. At nakahinga ako ng maluwag nang magsimulang magring ito. Ngunit ring lamang ito ng ring at tila ba walang balak sagutin ng aking kapatid ang tawag ko. "Fuck, Samuel! Pick up the phone! Please bring back my wife!" Umiiyak kong wika habang punong-puno ng takot ang aking puso na baka tuluyan ng mawala sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Ayoko, hindi ko kakayanin na tuluyan siyang mawala sa akin. Hindi ako tumigil hanggat hindi sinasagot ito ni Samuel. "Samuel, ibalik mo dito ang asawa ko, please. Parang awa mo na, Samuel. Nakikiusap ako sa'yo. Ibalik mo ang asawa ko." Pakiusap ko sa aking kapatid sa kabilang linya. "Too late, kuya. Hinayaan ko siya sa'yo. Alam mong mahal na mahal ko si Audrey at ikaw ang pinili niya dahil ikaw ang mahal niya. Nagpaubaya ako pero binaliwala mo lamang ang babaeng minahal ka ng buong puso. Ipinapangako ko sa'yo, kuya, na gagawin ko ang lahat upang maibaling niya sa akin ang kanyang pagmamahal na inuukol niya para sa'yo. Sa aming pagbabalik ay sisiguraduhin kong baliwala ka na sa kanya at ibang Audrey na ang iyong makakaharap. Hindi ka karapat-dapat kay Audrey. Magpapadala ako ng annulment paper at kung gusto mong pirmahan to, abogado ko ang makikipag-usap sa'yo." Mahaba niyang litanya sa akin. "No, Samuel, hindi ko hayaang maagaw mo sa akin ang asawa ko." Sigaw ko sa kanya sa kabilang linya. "Wala ka nang magagawa pa dahil siya na mismo ang nag-iwan sa'yo. Siya ang mismong nagdesisyon na ibigay ang kalayaang matagal mo nang hinihintay. Kaya hindi ba dapat nagsasaya ka ngayon?" Pagkawika niya ay pinatay na niya ang kanyang telepono. "Samuel! Samuel! Ibalik mo ang asawa ko!" Sigaw ko, ngunit wala na akong kausap pa sa kabilang linya. Kaya sa sobrang galit ko, ay nasuntok ko ang dingding at agad na dumugo ang aking kamao. Hindi ko sinasadyang masaktan ko siya kanina. Nagdilim lamang ang aking paningin dahil nagsiselos ako. Sobrang selos ang naramdaman ko nang pagbukas ng pintuan ay Samuel ang lumabas sa kanyang bibig. Umuwi ako ng maaga upang humingi ng kapatawaran sa aking nagawa kanina. Gusto ko sanang subukang ayusin ang relasyon naming mag-asawa. Ngunit dahil sa sobrang selos na aking naramdaman, ay nasaktan ko ang babaeng mahal ko. Pero alam ng Diyos na nabigla lamang ako at pinagsisisihan ko iyon. Ngayon ko lamang siya nasaktan at hindi ko ito sinasadya. Nagselos lamang ako kanina, kaya ko siya nasaktan. Hindi ko sinasadya. Audrey, please, magbalik ka na. Hindi ko kakayanin na mawala ka sa buhay ko dahil mahal na mahal kita. Kailangan kong makausap ang aking asawa. Kailangan niya malaman ang totoo kong nararamdaman. Kailangan niya marinig mula sa akin kung gaano ko siya kamahal. Kailangan niya malaman na 13 taon pa lamang siya ay mahal ko na siya. At dahil sobrang bata pa siya ng mga panahon na yun, ako mismo ang umiwas sa tuwing nilalapitan niya ako. Agad kong tinungo ang aking sasakyan. Papunta ko sa mansyon ng aking mga magulang.
Wala namang ibang mapupuntahan si Samuel kung hindi ang mansyon ng aming mga magulang. Kaya agad akong sumakay ng aking sasakyan. Nang makarating ako dito ay mabilis ko itong pinaharurot. Habang binabaybay ko ang daan patungo sa mansyon ng aking mga magulang, ay wala ding tigil ang pagdaloy ng luha sa aking mga mata. Fuck you, Samuel. Hindi mo pwedeng ilayo sa akin ang asawa ko. Akin lamang ang asawa ko. Sigaw ko. Sabay hampas ng malakas sa aking manibela ng paulit-ulit. Hindi pwedeng mawala sa buhay ko ang aking asawa. Hindi ako makakapayag na makuha niya sa akin ang aking asawa. Akin lamang si Audrey at kasal kami. Kaya ipaglalaban ko ang karapatan ko. Kung kinakailangan lumuhod ako sa harapan mo, Audrey, gagawin ko. Mapatawad mo lamang ako. Audrey! Malakas kong sigaw habang umiiyak. At agad kong iginilid ang aking sasakyan upang huminto muna ako sandali. Dahil baka sa emosyong aking nararamdaman ay magdulot pa ito ng isang aksidente at may madamay pang ibang tao. Kaya hinayaan ko munang pakalmahin ko ang aking sarili bago ako muling magmaneho. Ngayon ko nararamdaman ang sakit. Sobrang sakit na animoy may unti-unting tumatarak na patalim sa aking dibdib. Para akong tinotorture sa sobrang kirot ng aking nararamdaman dito sa puso ko. Sana inisip ko man lamang ang sarili ko noon at hindi ang kapatid ko. Sana pinaramdam at pinakita ko na lamang sa kanya kung ano ang tunay na niloloob ng aking puso. Audrey, parang awa mo na. Bumalik ka na sa akin. Hindi si Margaret ang taong magpapasaya sa buhay ko. Ikaw, Audrey. Ikaw lamang ang tanging babae ang tunay na magpapangiti at magpapasaya sa buhay ko. Muli kong pinaandar ang aking sasakyan at mabilis na tinalunton ang daan papuntang mansyon ng aking mga magulang. Mabilis ang bawat takbang ko nang pumasok ako sa malapad na pintuan papasok sa loob ng tahanan ng aming mga magulang. At agad ay nagsisigaw ako upang hanapin ang aking kapatid. Samuel! Malakas kong sigaw na umalingaw-ngaw sa loob ng kabahayan. Samuel, lumabas ka! Muli ay malakas kong sigaw sa pagtawag ng aking kapatid at biglang naghuhumagos ang aking ina sa pagbaba ng mataas na hagdan. My God! Simon, bakit ka ba sumisigaw? Nag-aalalang niya sa akin at nagulat na lamang siya nang makita niya akong umiiyak. Nasaan si Samuel, Ma'am? Palabasin niyo si Samuel. Galit na galit kong bulyaw. Ano naman ang gagawin dito ni Samuel? Hindi ba at nasa Amerika ang kapatid mo? Ano ba ang nangyayari, anak? Bakit ka ba umiiyak? Tugon naman ang aking ina na ikinakunot ng aking noo. Hindi niyo ba alam na nandito sa Pilipinas ang walang hiya kong kapatid? Kailangan kong makita ang hayop na Samuel na yun, Ma'am. Galit na galit kong ani sa aking ina. Alam kong wala siyang kinalaman dito, pero nilulukob na ako ng sobrang takot dahil hindi ko alam kung saan ako unang magsisimula upang hanapin ang aking kapatid. Maghunos dili ka nga muna, anak. Ano ba talaga ang nangyayari? Nag-away ba kayong magkapatid? Hindi ko alam na umuwi pala dito sa Pilipinas ang kapatid mo. At wala talaga siya dito dahil ang pagkakaalam namin, nasa Amerika siya. Nagugulo ang ani ng aking ina, kaya agad akong napaupo sa sofa at nagsimulang humagulhol ng nakayuko habang sapu-sapo ng dalawang kamay ko ang aking mukha, na hilam na sa luha. Panginoon ko, anak, ano bang nangyayari? Sabihin mo sa akin at makikinig ako. Nalilitong wika ng aking ina at ramdam na ramdam ko ang pagkahabag niya sa nangyayari sa akin. Ma'am, Samuel took my wife away from me. I need to find them. Hindi niya pwedeng ilayo sa akin ang asawa ko. Akin lamang si Audrey, Ma'am. Ikakamatay ko kapag nawala siya sa buhay ko. Tulungan niyo akong mabawi ang asawa ko. Ma'am, tulungan niyo ako dahil mamamatay ako. Halo ang sipon at luha kong wika sa aking ina habang yakap-yakap niya na ako at hinahagod ang aking likuran. Naramdaman ko ang mainit na luha ng aking ina sa aking balat habang hinahagod niya ang aking likod. Bakit niya ginawa yun? Sabihin mo sa akin, anak.
Ano ba talagang nangyayari? Paano ka namin matutulungan kung hindi mo sasabihin sa akin kung ano ba talaga ang pinagsimulan ng lahat ng to? Malungkot niyang wika sa akin habang patuloy lamang siyang umiiyak. Kwento ko ang lahat-lahat sa aking ina. Wala akong inilihim sa kanya dahil sa pagkakataong ito ay kailangan ko ng pagsasabihan ng niloloob ko dahil baka masiraan na ako ng bait. Kakaisip kung saan ako magsisimulang hanapin ang aking asawa at ang aking kapatid. Bakit mo ginawa yun sa asawa mo, anak? Akala namin ng iyong ama, maayos kayo nagsasama. Napakabata pa ni Audrey para maranasan ang lahat ng paghihirap na pinaramdam mo sa kanya. Bakit nagkaganito kayo magkapatid? Malungkot na sabi sa akin ng aking ina, kaya lalo akong napahugulhol sa kanya. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa aking asawa, ngunit gagawin ko ang lahat upang mapatawad niya ako. Hahalugugin ko ang bawat bansa kung kinakailangang mahanap ko lamang sila. Ginawa ko ang lahat ng yun para kay Samuel, ma'am, dahil ayoko siyang masaktan. Pero hindi ko pala kayang mawalay sa aking asawa. Tulungan mo ako, ma'am. Tawagan niyo ni Dad si Samuel at pabalikin niyo siya dito. Hindi ko kayang mawala sa buhay ko ang aking asawa, ma'am. Bata pa lamang siya ay mahal na mahal ko na siya. Kaya nakikiusap ako. Tulungan niyo ako, ma'am. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa ang mawala siya sa buhay ko. Halos para akong sasabog na sa sobrang sakit na aking nararamdaman. Kung kinakailangan lumod ako sa harapan ng aking kapatid, ay gagawin ko. Ibalik niya lamang sa akin ang aking asawa. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala sa buhay ko ang aking mahal. Panginoon ko, anak, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Hindi ba kami mahalaga ng ama mo sa'yo? Umiiyak na ani ng aking ina. Hindi ko kaya, ma'am. Ngayon pa lang ay unti-unti na akong namamatay. Kung hindi ko siya makakasama, ay mas nanaisin ko na lang mawala sa mundong to kaysa ang mabuhay nang wala siya sa piling ko. Wika ko sa kanya, kaya halos panawa ng ulirat ang aking ina sa pag-iyak nang marinig niya ang aking sinambit.